Hello, what's up guys? So, kamusta? So, today is February 9, 2026, 9:25 p.m. So, update lang tayo doon sa trading journey natin for the month of February. So, lately kasi hindi tayo nakagawa ng video and medyo busy tayo. Currently kasi for the month of February, meron na tayong 8 trades na nagawa. And 5 ng trades natin doon is loss. Dami, no? And yung 3 naman na trade natin doon is win. Yung pinakamaganda nangyari dito, kahit na marami tayong naging losses for the month of February, titignan nyo, ito yung mga naging trades natin for the month of February. So, ang kinaganda lang doon, kahit na marami tayong mga losses for the month of February, is still gain pa rin tayo. So, for month of February, gain na tayo ng $118 doon sa 5 losses natin and 3 wins. Na-control natin yung mga losses natin na maliliit lang, while yung gain naman natin is doble doon sa mga naging losses natin. Kaya yung end result is gain pa rin tayo. So, for month of February, gain tayo ng 118.76. So, January naman nag-gain tayo ng 174. So, ang total gain natin for as of now, February 9. So, meron na tayong $293. So, yung running capital na natin from $220 naging $513 na siya. So, ang win rate natin, meron na tayong 52.17% win rate. Last time, nagkaroon tayo ng 60% win rate. So, okay lang kahit na bumaba to as long na every time nagkakaroon tayo ng losses is maliit lang compared doon sa nagiging gains natin. So, ngayon kasi February medyo maganda-ganda yung tinakbo ng based doon sa naging strategy natin kasi mas malaki yung nagiging natin. And yung confidence natin na ensure natin na kapag nag-gain tayo is sure na gain na siya at hindi siya nauuwi to losses. Mga naging trades natin or ano yung mga naging sino yung mga trade natin for the month of February. So nagkaroon tayo ng 3 losses. Ang naging losses natin for the month of February, yung tatlong sunod, si Bong, si Sui, tsaka si Say USD. So punta tayo kay Bong. So si Bong, eto nagkaroon tayo dito ng 2 losses. So dito papasok yung kwento na sabi nila, ayun, hindi lang important na meron kang strategy. So, number 1 important din sa trading is dapat tama yung timing. Minsan kasi, ayun, tama yung bias natin na yung market is babagsak, pero dahil wrong timing tayo, possible na hindi natin, ayun, masakyan yung wave or yung bias natin dahil na-cut loss na tayo or naiwan na tayo ng trade natin, which is mali yung timing natin. For this one, si Bong, ang bias natin dito is magtutuloy or magkukontinue siya sa pababa. So, nakita na natin siya this time yung nandun sa support niya from our last trade. So, ito yung binakat nating support. And nagkaroon si Bong ng consolidation. Nung time na nagkaroon si Bong ng consolidation on this part, after natin mag-set. So, binantayan na natin siya. Nakita din kasi natin na nagkaroon ng flip. Yung support last time, naging resistance na siya. Kung pansin nyo, itong area na to, possible, ayan, nag-uuntog-untog lang dyan o nagkakaroon ng resistance. So, dito, binakat na natin si Bok. And nagkaroon tayo ng, dito, dalawa talaga yung naging trade yan. So, ang unang trade natin, this one. Ito. So, yan, una. So, nagkaroon tayo dyan ng pagbabakat, which is ito yung green line natin, which is the upward trend line natin. And winait natin yung ma-break. And na-break naman siya during the 1 hour time frame, which is doon tayo nag-entry. So, dito, itong candle na to, ito yung time na nag-enter tayo. Okay? Pero, na-hit lang agad yung cut loss natin because of this rally. So, yung sinasabi ko, na wrong timing tayo. Okay? And ayun, wala tayong magagawa. It's part of the plan. Pag na-hit yung cut loss natin, ayun, tatanggapin natin. And kung may confidence pa tayo or hindi nang bawasan yung confidence natin, pwede pa tayo maghanap
ng re-entry. So dito on that rally, na-hit yung cut loss natin. So dito, unang trade na to sa possible, sabi ko, wrong timing lang tayo and wait tayo for another opportunity. So nangyari yung pangalawang trade natin kay Bong, which is eto yung binakatan natin. So dito naman, itong pangalawang line natin, sabi ko eto na yun. Kasi ang bias ko pa rin kay Bong is magtutuloy pa rin siya pababa. Which is nangyari nga. So dito, in a 1 hour time frame, dito tayo nag-sell. Pero eto, may fault din ako dito on part na to kasi hindi ako nag-antay ng panibagong candle close, which is break dapat na itong area na to. And pumasok na agad tayo. So ang inantay ko lang is break na itong area na to and naglagay ako ng stop loss over here. Which is within same hour, ayun, hit yung cut loss natin. Kasi ito lang yung top na to, yung naging cut loss natin. And ayun, after niyang mag-hit, nagtuloy, nag-run up ng konti pero rejected na. Then nagtuloy na siya pababa. So ito yung sinasabi ko. And hindi na, siguro dito, on time na to, nabawasan yung confidence ko since nakakadalawang loss na tayo kay Bong. Hindi na tayo nagkaroon ng sell. Pero itong Bonk na to is magkalayo sila na hindi yan same day. So from ayun, almost 1 day lang din pala. From na-loss tayo noong February 4 and na-close din natin siya na February 4. Then yung pangalawang loss natin, nag-enter tayo na February 5, na-close lang din siya February 5, which is natalo tayo dito ng negative 22.43% and negative 21.63. So ayun, pakita ko, meron akong journal which is eto siya. Itong part na to is journal ko lang yung mga trades ko from last month. Meron tayo dyan mga screenshot which is iniipon ko din when the time comes na kailangan ko mag-reflect or magtingin ng mga patterns kung paano ako nag-enter, nag-exit, ano ba yung nangyari doon sa mga times na nagka-loss ako, saan ako nagkamali, and ano naman yung ginawa kong tama doon sa mga trade na nagkaroon ako ng gain. So ayun, kapag kailangan ko mag-reflect, babalik lang ako dito to check yung mga trades ko and yung mga notes ko, ano ba yung mga dyan, naging good trade pa siya, ano ba yung naging emotion ko, and ayun, so ganun yung ginagawa ko sa trades. And bakit nagkaroon or nawala ng internet? Bye kuya. Cut. So, ang pangalawang trade naman natin is SUI USD. Ang pangalawang trade natin is SUI USD, which is dito naman, loss tayo kay SUI ng so, si SUI USDT naman, loss tayo dito ng 30.64%. So, ito, isa rin to, hindi na tayo nagkaroon ng nagkaroon tayo ng 3 losses. And for me, medyo nakakabago siya. It's either wala ko hinabol or hinanapan ng panibagong entry. Pero kung titignan natin this part, okay? Lagyan natin siya ng screen. So, dito naman kay SUI, ganun din. Ang idea natin for SUI is nasa down trend pa rin siya since below siya ng mga MAs and gumagawa lang siya ng base. So ito for me is base to. Ayan. Then nung nag-break siya, so doon natin siya hinanapan ng entry. And dito, kung titignan natin, ayun, bumalik yung price. So 4 hours, ayan, ganito yung itsura niya. Dito tayo ang nag-entry. Hinanapan natin siya ng entry ng 1 hour, which is eto. So dito hindi tayo nag-antay ng panibagong candle, pumasok tayo. Pero
ayun, dahil sa run up niya, sa rally na to, that time nagkaroon ng mini run si BTC, which is nadama yung ibang altcoins, umangat din. So mahihit at mahihit yung altcoins. Kasi sa atin, ito lang yung altcoins. Then, ayun, after nyan, hindi na tayo nagkaroon ng pre-entry. Tama yung bias natin dito na si market or si Sui is, ayan, tama yung bias natin dito na si Sui is magkakaroon or magtutuloy pababa. So, sa 4-hour time frame, pwede rin natin ito maging pinanapan natin siya. Pero hindi na natin yan or hindi na natin yan during that period kasi, ayun, sunod-sunod na tatlo agad yung ito lang yung masama sa strategy. Kasi kapag nagkaroon tayo ng entry, possible yung mga ibang coin, same lang sila ng setup, which is papasok din tayo. And kapag nakatloss yung isa, possible makakatloss yung lahat. So it means, kapag meron tayong tatlong entry and ang bias natin is mali, possible tatlo yung magiging loss agad. And ayun nga, kapag tumama naman tayo, tatlo din yung magiging possible loss. So ganun siya. And on this period, tingin ko medyo bumaba. So, kailangan muna natin kausapin ulit yung sarili natin, makabuo ng confidence. No? So, etong area na to, after natin makat loss, then ayun, tuloy na siya pababa. So, possible, ayun, kung nasakyan natin, siguro nasakyan natin, at least, naging tayo na 20%. Hindi na natin siya pinanapan. Same with si Say. So, iba namang story kay Say kasi eto, ayun, hanapan natin ito ng entry si Say. So, ang unang unang trade natin kay Say, which is no February 4, loss tayo dito ng 23.51% guys. Titignan nyo, ayan, tatlong sunod yung naging losses natin. So, dito kay Say, talo tayo ng 23%. So, eto ang unang naging entry natin guys. So, for time frame, ganun din. Ang idea natin, si Say is under pa rin siya ng downtrend. So, below siya ng MA, gumagawa siya ng lower low, lower high. So, downtrend siya. So, dito kay Say, sa 4-hour time frame, nag-wait tayo dito ng setup, which is, eto siya, after na consolidation, is eto yung naging trade. Line. So, yan yung trade. Say. Which is sa 1-hour time frame, ano ba natin siya pinasok? Then, so, nag-wait lang tayo ng candle close. Ayan, nag-breakout siya. So, nanantay natin yung sunod, bumawi. Ayan, then nag-break. Then, dito tayo nag-entry. So, una, gain naman siya. And nagkaroon ng rally pabalik. Which is, ang cut loss lang natin nito, possible is over here lang. Ayan. Damn shit. Ayan, walang ulit ng internet. Dito tayo pumasok, then dito na-hit yung cut-loss after. So, after nyan, kinabukasan, ito is Feb 4. So, nakita natin na nagkaroon ng run up, nagkaroon ng rally. So, dito, siya kasi una natin nakita na setup, kinabukasan, February 4. So, that time, tatlo yung loss natin. Kinabukasan, nag-check tayo. So, itong area na to, yan. So, 4-hour time frame, ganito siya. Yan. Ganyan siya. So, yung pangalawang line. Bahin na natin yung unang trade. So, diyan tayo pumasok. Eh, nagkaroon ng umama na. So, ayun yung naging cause ng losses na. Nagkaroon tayo ng 3 losses for the ayun, yung date February 4, ito siya. So 3 losses siya. Kinabukasan, nagkaroon naman tayo na panibagong mga setup, which is dito, hindi ko masasabi kung overtrade ba to, pero 5 trades tayo a day. And yung during that day, yung 5 trades na yan, dalawa doon is losses, cut loss agad. Then, nakasurvive yung tatlo. Pakita ko sa inyo ano yung nangyari doon sa 5 trades natin. So, doon muna tayo sa na-loss. Ito si Bok. Kwento ko na siya kanina. Which is,
ito yung trade na yun. So, ito siya, yung pangalawang trade natin. Which is, na-cut loss lang din siya. After nyo ma-cut loss, ayan, yung area na to, after nyo ma-cut loss, tuloy na siya pababa, which is, ayun, kung, ayun, nasakyan natin o hindi tayo na-cut loss, possible na din tayo, at least siguro, sabihin natin, tayo na 180%. Pero ayun, ito yung naging cut loss natin. So, during that time, cut loss tayo dyan and loss tayo dito kay Bong ng 21%. Ayan, 21.63% or 11.7%. So, ito yung sinasabi ko na tama yung bias natin, pero yung wrong or mali tayo na. So, yun lang yun. Hindi yung timing, wrong yung entry kasi possible hinabol natin and masyadong malaki or yung cut loss natin is sobrang laki na and binabaan natin kasi ang layo ng naging entry natin kaya naging yung cut loss natin. Or it's either wrong talaga yung time. The other one is si WLFI. So dito naman, ito din. So binantayan ko to si WLFI, si World Liberty Financial. So dito, ito yung naging trade ko kay W. For me, si WLFI is under din siya ng downtrend and gumagawa lang siya ng consolidation. So ito yung nakikita kong support area. Ayan. Possible itong area na to, then ito yung consolidation niya. So gumagawa lang siya ng base dito, pero babagsak din. And ayun nga, nangyari, after natin mag-entry, so dito naghanap tayo ng entry. Yan. So, kung titignan natin, 1 hour break, may close siya dito. Then, in this part, nag-entry tayo. Possible yung entry natin, itong area na to break ng candle na yan. So, yan. Kung titignan natin, yung entry natin is break ng candle na to. So, yung dulo niyan. Yan tayo or lumagpas tayo ng konti and yung cut loss natin, dito lang natin above no ito na yan. Yan. Itong area na yan. So, tignan nyo, na-hit yung cut loss natin. Then, ayun, nagtuloy na siya. And, yun talaga, ganun talaga. Kinalo lang naman natin yung plano natin. Kasi itong risk natin, kasi di ba, kinokontrol din natin yung risk natin. Eh, nagsiset lang tayo ng at least 2%. So dito, yun. After natin mag-sell, then nahit yung cut loss natin. Mag-short, then ayun, nahit yung cut loss natin. And ayun, nagtuloy na siya pa. Ilang percent yung binagsak niya. Bagsak siya ng 24%. Okay, so hindi naman natin masasabi na pag nasakyan natin ito is makakabenta tayo sa dulo. So at least siguro mga reach 150% yung naging possible gain natin. Yun nga, second half yun. So after nyan, yun yung naging result natin kay which is lost tayo ng negative 21.72% or negative. So, doon naman tayo sa tatlong trades natin which is nag-gain tayo and kaya from negative naging positive yung gain natin for up to this day, no? Kasi wala pa naman tayong susunod na trade and medyo which is ang una is si Say. So ito yung sinasabi ko, si Say, na after natin magkaroon ng cut loss, nagkaroon tayo ng re-entry. So ito si Say, after natin magkaroon ng cut loss, is nagkaroon tayo ng re-entry kay Say. So dito, binakat natin siya in 4-hour time frame, same idea. Si Say is under a downtrend and for me, possible magtuloy pa siya gumawa ng panibagong low. So dito, after natin binakat, nag-entry tayo kay
dito sa 1 hour time frame, which is yung criteria natin. After a break, mag-wait tayo na bumawi, which etong candle na to, bumawi siya, then bumalik siya and nag-break siya. So, break niya tong low nung candle breakout. So, dyan tayo pumasok and naglagay lang tayo ng stop loss up to there. So, ang risk natin dito kay say is negative 23.84. Ayan, negative 23.84%. And after that, nagtuloy na siya pababa, which is dito, nakapagbenta tayo ng twice. So, ang unang benta natin kay say is etong part na to. Tignan natin sa journal natin. So, dito sabi, nagbenta tayo sa 61.98%. And yung another naman is nakapagbenta tayo sa 188%. So, for me kasi, kapag nag 50% na yung gain natin, ayoko nang mawala yung ayoko na siyang mauwi sa talo. So, nagbebenta na ako. At least, ngayon is 50% ng allocation ko is nagbebenta na. Kapag naka 30% naman tayo, ina-adjust ko na siya to break even. Para sure ako na yung gain na 30%, hindi siya mauwi ng talo, which is mahigit pa yung loss natin. So, it means talo ka na ng 30%, tas meron ka pang cut loss ng 20%, 50% yung pinatalo. So, dito, nagbenta tayo. Hindi ako nakapaglagay ng set 50% target dito. Pero nung that time, nung nakita kong nag 60% na siya, so nagbenta na ako ng itong area na to, nagbenta na ako ng 50% allocation and in-adjust ko to break even yung stop loss ko. Then yung huling trade, ito yung sabi ko na it's either mag-set ako ng target, then ilagay ko lang yung target kung ano yung unang i-stop. It's either break ng 20 MA sa 4-hour time frame or ma-hit yung target. And ayun, nag-set lang tayo since is under na siya ng all-time low. Yan. So, hindi ko alam kung saan or price yung madidiscover niya. So, nag-set lang tayo ng target which is 180%. Okay? So, eto, na-hit yung target niya bago ma-hit or ma-break yung 20. So, dito kay say, in average, nag-gain tayo dito ng nag-gain tayo ng 125%. So, yun yung naging trade natin, guys. Another trade natin is si H-bar, which is isa rin sa nagbigay sa atin ng gain for month of February. So, sa H-bar, so, sa H-bar, ganun din kung ano yung idea natin doon sa mga unang trades natin, yung trade idea natin. So, sa H-bar din is under siya ng downtrend. Titignan natin na big picture. Sa H-bar is under siya ng downtrend. Below siya ng mga MAs and gumagawa lang siya ng base. Titignan natin sa 4-hour time frame. Ito yung nakikita natin. Binakatan natin yan. So, meron siya mga touch point dyan. And sa 1-hour time frame, dito. So, nag-antay tayo. Ito, yung break. So, kasi unang break, binawi. So, nag-antay tayo ng candle close. Okay? Then, dito, nagkaroon siya ng pagtuloy, pero bumawi lang. So, hindi tayo nag-enter dyan. Nung pangatlong candle, ito yung pangatlong candle, nag-break yan siya dyan that time. After pagka-break ng dulo nito, candle na to, yan, nag-enter tayo. And nag-set lang tayo ng cut loss. Cut loss natin kay H4 is 24.25% or 1.4%. Hindi na-hit yung cut loss natin. Ayun. Hindi siya na-hit. And ayun, nagtuloy yung bias natin. So, ganun din kay H-bar. After natin ng nagbenta tayo dito kay H-bar sa 50. Kaya nasabi ko, kapag nag-50% na siya, nagsasell na ako. So, wala ako nalagay na target dito for selling up. So, ibang trade ko naglalagay tayo. So, dito, nagbenta tayo. Then, sinet lang ulit natin yung target natin. Alam ko yung target dito. Since, ito area lang yata yung target. So, yung low nung
last October 10, which is yung biglang bumagsak yung mga token or Bitcoin. So dito, ayan, nakapagbenta tayo. Candle na. Hindi ko sure, hindi ko na maalala kung ginamitan ko rin to ng ayan, candle extension. Ayun nga, box extension. Yun din, nag-set tayo ng target sa box extension. It's either ma-hit or ma-break yung 20 MA or ma-hit yung target natin. This one, puti na lang yung target natin. Kasi kung hindi at inantay lang natin ma-break yung 20 MA, possible yung second allocation natin or yung 50%. So this one is no emotion kasi follow plan. So yun yung naging trade natin kay each bar, which is nag-gain tayo ng 113.73% or 56 dollars. Last trade natin is si SHIB. SHIB, ganun din yung trade idea natin. So kay SHIB naman, ganun din yung trade idea natin. SHIB is under a downtrend. Okay? And gumagawa lang siya ng base. Nabangan natin siya on that day and a 4-hour time frame after niya gumawa ng base. And still below siya ng mga MAs. So dito kay SHIB na nag-break sa 4-hour time frame, naghanap tayo dito ng entry kay 1-hour time frame. So dito, hindi na-hit yung target na yung cut loss natin. So eto, hindi tayo nag-antay dito ng break ng candle. So nag-enter tayo dito and nag-set tayo ng cut loss under 22.13%. And ayun, thankfully hindi rin siya na-hit yung cut loss. So medyo inconsistent tayo dito sa entry, and tingin ko yun yung kailangan ko pang linis. So dito kasi possible, nag-wait lang ako mag-break tong area na to. Or nakikita ko siya nag-wait na dito. Enter na tayo. Okay? So pinaka-pero dapat yung entry natin, funding natin. So after ng break na itong area na to. Ayun, medyo inconsistent tayo sa entry natin. Pero yung overall trade nung nag-materialize siya sa atin. So ganun din. Benta tayo sa 50%. So dito kay SHIB, nagbenta tayo na 56.19% sa 50% natin. And yung second one naman is nag-gain tayo ng 181%, which is ito nga yun, na-follow natin yun. Dito tayo nakapag-set. Itong area na. Which is the 2.0 box extension. And overall, kay SHIB, sa trade na yan, ang gain natin is 118.70% or $60.93. So overall performance natin for the month of February, ang ano ba tawag dito? So waiting tayo na magkaroon ulit ng panibagong setup. Currently kasi ngayon wala pa akong trade, so nag-wait tayo kung ano yung papakita sa atin ni market. Ayun, naglolo ko na naman yung internet. Ayun. Nakabalik na ulit ito. So yun yung mga trades natin for the month February. Currently, for the month of February, nilagay ko na dito. So gain tayo ng $118 for the month of February. And yung January naman, nag-gain tayo ng $170. So overall trades natin, meron tayong win rate na 52.17% and nagkaroon na tayo ng 24 trades as of now, February 9. And wala pa tayong trade. So may average gain tayo na 24.88% and yung capital natin, running capital na natin is $500.
from $220 nag-start tayo. So, ayun. Tuloy lang ulit natin. Waiting tayo ngayon kay market since BTC overall picture is still in a downtrend pa rin. And ngayon is parang gumagawa na siya ng consolidation. So, sana magkaroon muna siya ng consolidation and saka tayo hanap or mag-aantay ng setup. Pero ngayon kasi for me, itong mga ganitong hindi muna tayo papasok. So, waiting tayo ng next opportunity. So, still kasi ito is non-support to eh. So, gusto kong mangyari is magkaroon ng consolidation ulit bago bukas. So, daily yan. Pero tingin ko baka for me ito kasi is support na to. So, baka consolidation na lang yan and mag-rally na pataas. I'm not sure ako. Titignan natin kung ano yung ipapakita sa market. Tayo naman is hindi naman tayo ganun professional and still pinapractice pa rin natin yung setup natin and tignan natin kung saan makaabutin. End of the year ba is magpa-positive tayo or mauuwi lang ulit sa learning experience. Pero overall naman, anong mangyari dito sa trading journey natin? For me, it's all knowledge or learning. So, ngayon, kung ano yung working, yun na lang muna yung ulit-ulitin natin. And kung saan tayo nagkakamali, review tayo. Since, ayun, nagjo-journal naman tayo, tinitignan natin kung ano yung makukuha nating lesson doon sa mga trades na ginagawa natin. So, ayun, medyo nagloloko yung internet ko. So, nakatapos na rin tayo ng panibago. So, yun lang guys. So, kung gusto nyo i-follow yung trading journey ko, subaybayan kung ano yung mangyayari dito sa trading journey ko, please follow my page. So, ngayon is gagawa na tayo ng long video. So, yun lang guys. If you want to follow my trading journey, please like and subscribe to my page. So, yun lang.